yung Twisted Minds, yung early game nila is limited dahil dalawa yung fighters ng TNC. So, ang pinaka-viable option na pwedeng gawin ng Hayabusa is to try and assassinate the mid lane or even etong si Zaida sa kanyang Yi Sun-shin. So, yun lang yung options niya na limit sa dalawa. Instead of dumalaw sa gold lane, mahihirapan siya ngayon kasi fighter yun. And that's why makikita natin, magre-reflect on to game number 3 kung nandun nga ba yung pagpapahirap, pagpapasakit. As we move forward on to the Land of Dawn, TNC Pro Team looking for a reverse sweep. Meaning for Twisted Minds, claiming to be limitless kung sakali man to get eventually the last game win para sa serie na ito. Pero balikan natin, opo, tama po kayo na nakikita, Benny Cutie for a CC Gold Lane. Alam mo, kilala na talaga si Benny sa mga ganyang classic hero. Yung medyo, medyo experimental. Remember, yung Minsitar na Gold Lane, isa rin yun sa mga pinauso din ni Benny Cutie. So talagang nagbabalik. Ayun, ako, papaikot. Pinaikot. Pinaikot-ikot. Parang nagkakatotoo ang mga pinag-uusapan nating mga bagay-bagay today. Saka alam mo din hindi lang pala dalawa yung choices ni Sensui. I mean, Ilan? isa na lang. Kasi kapag nag-ultimate si Lancy, hindi rin siya magandang target. Kapag nag-Order of Brilliance, kakalas yung Ugi Shadow Kill. Oo. Diba? So ngayon ay sinusubukan ng Twisted Minds na i-dominate at i-set yung tempo during the early. Kasi kapag sila yung nag-play dun sa laro o dun sa bilis at sa pacing na gusto ng TNC, mahihirapan sila. And 3 straight games naman, by the way, kung sa kabilisan at sa kamay ni Zaida, ang isang Yi Sun-shin. So most probably, Stellar, absolute sino mamamaya pwede natin makita sa pag-contest ng big objectives na gradually so, pakiramdam nga natin mas magkakaroon ng palagan mas earlier na first blood din if ever para sa Twisted Minds. Oo, gusto ko lang i-remind, hawak na rin ni Lansu dito ang isa sa mga signature hero niya, which is itong Uranus. Na nagpangalan, nagpangalan sa kanila, parang second coming daw ni Dilar. Tignan natin kasi may general, may admiral. Admiral na daw. Tignan natin, Ayan na, bibigyan na, and shadow kill. Pero si Kaloy nakakuha ng first blood. At least kahit paano, safe pa rin ang TNC kasi hindi yung jungle ang nakakuha ng kill na yun. Pero this time ay Pagong ay na-secure na rin naman ng TNC. This is what I was talking about na mag-expect ako na first blood talaga is going to Twisted Minds. No, dahil din kasi minaximize nila na hindi pa level 4 si Lancy. So binanggit natin kanina na limited yung option si Sensui. Pero kapag level 4 na yung Nox, knowing na level 3 pa lang sa kanina, binigyan na agad ng Twisted Minds. But they gave up the turtle to the hands of TNC. And interesting din ulit yung makikita natin na palitan nila 3 more on to the Arlot versus sa Uranus. Mas mapapakinabangan siya later on pag mga clashes talaga. Pero pag ganito, tanggap niya na. Bala ka muna dyan. Magsaya ka muna. I-clear mo na lahat ng gusto mong i-clear. Pero to make it clear, ito naman yung surprises for TNC. Okay, nakapag-Tsunamis lang pa. River manipulation na gamit din. Pero sumama si Kaloy. Pasok din si Sensui. Pero meron siyang shallow kill. Kaya lang hindi niya muna gagamitin. Nakuha na kagad ang kill. Bumalik din yung shallow kill nila gamit. 5 miyembro nag-aabang sa kanya. At mapapatay si Sensui. Actually, 4 lang yun. Kasi lumayo na nga rin si Benny kasi hahabulin niya itong si Nosya. Hindi pa tatapos ang TNC dito Napakaganda nung ginawa ng TNC doon na inabangan nila yung kung saan babalik itong si Sensui knowing na if wala na yung Shadow, sobrang punishable na. Ang ganda nung initiation from Chakno na si Kalo yung inuna niya. Although may idea ng counter-engage for Twisted Minds. Ang kaso, damage is not present at this point in time. Yep, and that's why you shadow tas uwi shadow kill para after that may pupuntahan ka. Without the shadow, sobrang vulnerable nga as you mentioned. Pero babalikan ko lang din dito yung maganda rin kasi na vision kapag may Grak ka. Kahapon parang joke around namin na parang adjective na pag sinabing Grak. Basta Grak siya diba? Pero dito sa Galawan, napunta pa siya kay Chakno. Definitely speaking, nakikita rin natin yung mastery, yung mechanics kumbaga, yung pag-check niya with the Earthen Rampart. And remember, yung first na skill niya dito with the Mighty Swing is sobrang laking bagay na ngayon may pang-displace na. Ibang knockback na diba? And Chakno is forced with that tectonic charge. So magandang resource na nawala. Twisted Minds now, pwede silang pumalag knowing na yung isang magandang malaking setup mula sa TNC ay wala. Pero tinan mo naman yung Earthen Rampart, even without the tech charge, gagawa ng impact si Chakno. Nakakainis na pinapaikot yung Bagong and kapag nagsisimula medyo maghirap ito. Kaya lang, nakita nila river manipulation yung nagamit. So ngayon, nabitawan na rin dito ni Zaida yung kanyang Mountain Shocker. Lanzo ipapasok. Siguro yata magiging target sa gitna. Ang magiging punti na pero napa-atras na rin itong si Kaloy. Buhay pa rin si Lanzo. Papasok pa si Sensui. May mga shadow pa siya. Go pa siya dito.
Pero mamamaalam, itong si Kaloy, Sensui naman namang inahabol. Lancy! Pero si Shadow Kill pa si Lancy ay nakuha na rin dito ni Lansu. Makakakuha at makakasecure na rin ang pagong at nakadalawa pa itong si Sean. Ang dami nangyari doon, Joshi Gigs, pero linawin natin, sino ba talaga yung mas lamang? Well, napaaga kasi yung shadow ni Sensui. So, I would give it to the side of TNC. Kahit pa nakuhanan sila ng dalawa, nakuha pa rin nila yung objective. Plus, nakakapalag naman sila. Although, si Kaloy din naman pa na nakuha nila. That's an even trade for the hands of TNC. Nabuhay lang din si Kaloy pabalik. Kaya nagkaroon ng fight back ang Twisted Minds. Now, Zaida, binibigay na sa kanya ngayon yung isang lane, yung isang side lane para mas mapabilis yung farm niya dahil si Sensui somehow nalilimit naman nila at this point. And also, gusto ko i-highlight yung ginawa doon ni Lansu. Ay, pulahan na si Lancy, balikan ko nga. Diba? Oo. Kapwa Lancy, katukayo. Pero ngayon, dito sa may bandang taas, shock dupe, na-force agad yung tectonic charge. Naku, patay ata si Nosha dito. Yun na nga! Lancy with a kill. Atras mo na si Kaloy. Habol. Nagamit din yung curtain call. Kailangan niya ng umiskapo at napakabilis ng responde ng CNC. Kumbaga, pag may nangyayari team fight, alam nila na mag-bolt in na sila, no? Tama naman. Kasi sa MDL, may TNC May bonus voltage. sila, may bonus Tama. sila. Kaya alam nila kung kailan sila dapat mag-bolt in. Saka kailangan nilang magsama-sama legit. Kasi kapag yung setup lang ni Chakno backed up with Lancy, kukulangin pa yung damage output. Kung si Yes. Zaida lang din yung kasama, kukulangin. The moment na sumama pa nga si Benny Cutie doon just to provide that threat doon sa curtain call para mas maganda yung maging setup na pwedeng gawin ni Chakno, yun yung nagiging problema ngayon ng Twisted Minds. Kasi hindi nila kayang mag-commit right now dahil si Nosha nalilimit din yung powers niya as of the moment. Kasi hindi siya ganon makapalo kay Benny Cutie. This is a vengeance by the way. Ooh. May final slash nga lang doon mula kay Trimar na hindi na kinawit yung, wala pa na siyang flicker at the moment. So kung meron man, baka namatay pa si Lanzo doon. Oo, hindi na niya hinabol eh. And actually, wala nga naman siyang ideya kung nakaalis na ba doon yung isang Uranus. Pero si Nosha malayang nakakakuha doon sa bibadang itaas at mag-check. Ganda ng Ito ni harang. Kaloy, ang ganda ng harang na ginawa nila dito. Naku, Kaya lang apat na Nosha. miyembro pa rin dito. Tech charge! Kailangan mag-rival dito. Tech charge with a flicker! And Trimar with a follow-up mula doon sa kanyang final slash. Hindi man lang nakapindot doon si Nosha. And this is the kind of team that they are. They're willing to take the risk. Mga flashy na combos. Kahit kung meron, okay, good. Kung wala, okay lang, move on. Diba, ngayon, diretso na uli sila sa pinakahuling pagong ng laban na ito at kaibahan ng Games 1 and 2 ngayon, lahat ng objektiba ay nakuha ng Oh. CNC. Grabe Joshi Kicks, another final slash ko. Committed on, mid lane kahit walang tanamaan. Yun yung threat lang na parang pag nandyan si Trimar, merong setup na nag-aabang. And also, kahit pa sabihin mong hindi tumama yung mga yon, merong idea na okay, nag-final slash na. Nawawala ngayon yung idea na, teka, may grab pa sila na pang setup. Lansu daw. Okay, kailangan niya matras pero si Binura! Kaki nandito para i-burst! Nagamit na rin yung vengeance kaya pumasok si Kaloy. Sino ang kanyang gagamitan ng ultimate? River Manipulation na bitawan, tech charge mula dito kay Chaka. Pero buhay pa rin ang mga Zaida! Sino pa? Triple kill para kay Zaida! Oh my goodness, napakabilis nun ha! Napakaraming pangyayari and it's just TNC. Kahit pa sabihin natin under the turret, yung juggle na ginawa nila, binigay lang din lahat kay Zaida, lahat ng kills dahil siya naman talaga yung may damage output at the moment. And not just that, yung layer din nila with the Earthen Rampart plus yung Mountain Shocker ni Zaida, kahit pa sabihin mong makunat si Lanzo, kailangan niyang mag-back away doon. So ang naging fall guy for Twisted Minds, yung ibang mga members. Tatlong kong nakita ko doon. Una, yung commitment. Nandun yung cooperation. Tsaka si Mama Coco ni Zaida. Tama. Si Zaida. Di ba? Tama. Si Ko na yun eh. Ang shot call doon sa Infinix Mic Check mamaya ko. Kunin mo na yan! Ay, no shine na matay kagad. Same with Lancy, 1-4 na magiging palitan. Ngayon nagamit yung River Manipulation. Lalaban pa ba dito ang Twisted Minds? Clear wave lamang ang magiging punteriya dito na magkabilang kupunan. Round number 2, Benny Cutie, tatawid din. Nagamit yung kanyang curtain call. Dalawa ang nasabitan. Pero ready ata ang TNC na bumasag. Kaloy? Kaya lang, nandun pa rin si Kaloy para protektahan lamang ang torre na ito at matagumpay. Ito para sa Minds. Grabe, activated na naman dito. Super funnel onto Zaida as well. Napapagana nila dito si Benny Cutie with a CC Gold. Kasi technically, kailangan lang naman nila ng mga taga-salo at taga-setup for him. Sa hindi lang yun pati yung yung mid lane din naman ng TNC may damage output na kailangan i-consider. Oo. So hindi na yung hinahanap nating damage from the gold lane compensated doon sa jungler at doon sa mid lane. Na-cancel ba? Na-cancel yung tsunamis na hindi. Nandun pa rin yung Kaloy! final slash. Napaalam itong si Kaloy. Papasok na si Sensui. Hindi na nga. Alam nila na nag-quad shadow na. Pwede atang i-burst itong Lord na ito.
Nosha, nag-aabang din ng pagkakataon. Kailangan umatras. 4v5 ang ilaban. Wala silang setup na aasahan dito. Sensui, kumabit yung kanyang shadow pero dididikitan at dinidiinan dito ni Benny. There's also something sa pag-read nila sa mga hiding spot ng Twisted Minds eh. Kailangan mauna talaga sila doon sa mga pwesto na yun. Kasi kung hindi sila mauuna, maaari sila yung madali nila Kaloy. Yung damage output naman ng Twisted Minds, kahit pa sabihin natin 0-3 na si Nosha, si Sean naman 3-1-0. So isang beses pa lang siya naman nawawala. So the thing is, looking at the items, naka-glowing one enchanted talisman, yung poke and yung DOT ng side ng Twisted Minds ay mataas. BOD para kay Nosha, still a bit lacking doon sa physical damage department. Nandiyan naman si Sensui though with the Malefic Roar. Kaso nga lang, hindi rin siya ganun kalayang gumalaw kasi tinatimingan din ng TNC na kapag nag-shadow na, parang nasa cons na, o nag-shadow na, abangan na lang. Yung mga ganung bagay, kailangan niyang isaalang-alang yun. At medyo interesting talaga for me yung continuous na final slash dito for 3-4. And as you mentioned, sa 10 bola na i-shoot niya, at least yung isa na pumasok, score pa rin naman yun eh. Tama. Diba? Oho. At ngayon for TNC Pro Team, it's all about the quality of kills din that they get. Hindi na lang sila onto the numbers, but actually onto shutting down yung pwede sana maging key players dito for Twisted Minds. There's going to be the Mountain Shocker. And they know na hindi na afford ng Twisted Minds, as you mentioned, hindi na luxury sa kanila ang freedom sa mapa. Kasi naiipit sila doon sa ginagawa ni Chakno, yung mga paganyan-ganyan niya na pwedeng bigla na lang mag-flicker na ulti. No? Si Lanzo even ay nasasaktan kahit pa doon sa mga paunti-unting damage lang na manggagaling from TNC, and kailangan pa nilang protektahan itong si Nosha for Twisted Minds. Kasi hindi pa niya nakukuha yung isa sa mga items sa kailangan niya, Malefic Gun I guess. Yung susunod niyang item, pampahaba man lang ng range. BOD pa lang ang meron siya. So damage output mamaya pa mararamdaman ng TNC. Kaso, nagkakaroon din kasi ng idea na kumukunat din yung TNC. Okay, we've discussed the rising player, pero there are certain conditions eh. Tumaba man si Nosha, pero ano ba yung kailangan nilang unahin dito? Lagi si Chakno Trimmer nasa harap eh. Di si Chakno yung best yung ideal target eh. Dapat si Lancy talaga mat-timingan nila na walang Order of Brilliance at ma-burst nila kasi kay Lancy nang gagaling yung mataas na damage output, and even Zyda, kung mauuna ang Twisted Mind sa mga bushes, now that may Lord in 44 seconds, they have to position very carefully. They have to position as early as possible. And si Sensui, pwede naman niyang abutin na lang yung mga nasa likod with that ultimate, pero may conceal. Hahabol. Okay, at tumama din. Yung tech charge ngayon. Fire slash. Nilalaban na dito ng Twisted Mind. Benny Cutie with a kill. Magiging nagsato si Trimar ngayon. Makikipagsampayan na. Benny nakadalawa. Nosha with a kill. Kailangan mo ito sila dito. Baba na kanya buhay. Pero abuli pa rin siya ni Zyda. With a godlike na. Ngayon nagamit din yung ultimate, which is yung Mountain Shocker. Nakakagulat na performance sa pinapamalas dito ng TNC. 2-4-3 yung palitan. Yung dalawang binanggit ko lagi gumaharap, sabi nila, we'll take it. Nakita rin kasi nila na nag-ultimate si Sensui doon sa minion wave sa gitna. Diba? Pagkakita nila, oh, nag-ulti na. Alam nilang hindi na makakapalag, hindi naman enough yung damage ni Sensui with that, and because of them exploiting yung premature teamfight before the objective, libre na makukuha ng TNC yung Lord. May kakayahan silang tapusin. This is a 9K gold lead for TNC. Flicker is not up for Trimar, but the thing is, may final slash pa rin, may tech charge na pwedeng abangan kay Chakno, and for the longest time, we're seeing that combo being so utilized by TNC. Yes, you have the combo, but there's still a possibility for a comeback dito kung sakali for Twisted Minds. Kompletong 5. It will take a miracle, pero miracles do happen. Nakakita nga tayo ng magagandang turnaround. But to prevent that is, of course, kailangan mo nila na matinding clear wave, and as much as possible, limit na mapitasan sila dito. At ngayon, mamarcha yung Lord sa taas. Sabay-sabay ang mga member ngayon ng TNC na pinapaangat din ng ilang linya dito sa ating mapa. Mountain Shocker actually nagamit dito ni Zyda. At bit-bit niya pa yung kanyang bangka. Ngayon, na-expire na nga ito. Lord ay nandun sa itaas at nabasag na yung Fire slash! Yung Final Slash. Lance ay buhay pa rin. Kalahati kanyang buhay pa rin. Sinaslam. Yung ultimate mula dito kay Keloy. Lancy with that turret. Si Trimmer lamang ang namaalam. 5 miyembro pa mula sa Twisted Minds kompleto. Papasok pa dito. Sui! Shadow Kill na nagamit. Pero nakapag-Winter Crown! Kaya lang ready pa rin si Benny Cutie na pumasok. Nagamit yung kanyang vengeance. Napakasakit at napakahap din ng mga damage dito. Pero tutulong-tulungan! Si Lanson matutunan para dito kay Lancy. Benny Winter Cutie Crown! kills with that. Nagamit yung Winter Crown. Nagamit yung Wind of Nature. Ang dami ng mga nabibili at napipindot dito, Sean. Gusto pa sana niyang habulin itong si Chaka. Pero aatras na muna dito ang TNC at ubos ang base ng Twisted. Ganda sana nung gagawin ni Sensui na abutin si Zyda sa likod, but
Unfortunately for him, available yung Winter Crown and Benny Cutie can even handle 3 members from Twisted Minds. It is because of his choice of spell, that Vengeance. Sobrang ilang sinosya na paluin yung CC na nasa harap niya dahil bumabalik sa kanya yung damage. Ganon dapat, di ba? Na nakita naman natin na somehow gumagana na awkward yung Twisted Minds. Now, going back na sinabi ko nga, may comeback potential pa rin naman. Pero Yes. mas lalong nagiging slim yung chance dahil hindi lang bukod sa the goal deficit but also dun sa pagsimot sa base nila. Looking at our instant replay, we have to note din yung very perfect nga na panggugulo plus yung pagbukod nila dito kay Lansu. Kailangan nila si Lansu doon sa mga team fight knowing na yes, nagawa naman yung trabaho niya na alisin yung mga damage dealers. Ang kaso nga lang, dahil naka-fighter si Benny Cutie, kung nakakari siya doon, baka na-burst down siya. Pero dahil naka-fighter gold lane siya, may innate sustainability, may kunat kahit papano, he was able to handle damage output na manggagaling from Twisted Minds. Looking at his items, vital na masyado dito yung the Immortalities and Winter Crowns, knowing na cooldown pa naman yung meron si Zyda and even itong si Benny Cutie. Mamaya pagdating ng Lord, baka maging up na. At yun pa yung pang-outplay, but Lansu! Okay, Vengeance, gamit na nandun rin yung very strange. Pero din yung counter-engage mula dito sa Twisted Mind. River Manipulation mula dito kay Boy, si Sean. Chuck, no? Boy pa rin si Lanzo, kaya lang hindi na sa Whoop. patatakasin pa. Sensui nakabawi din Winter naman. Crown. Dalawa para kay Zyda. Nagamit Benny. with the crown. Pop yung immortality. Baka magbayansin pa ba siya dito. At si Sean Sensui. ay nakakuha Sensui. na. Papasok pa si Sensui. Pero kailangan niya umatras. Pero si Sean ay nandun for the follow. Hindi tumama yung snipe. Buhay pa ang dalawang miyembro para sa TNC. Pero hakakalmahan muna ng Twisted. Dalawa para sa 3 palitan. Ngayon na-activate na yung Notion Tandem. Now in motion for a potential comeback na ba ito? Napakaganda ng pag-adjust nila doon sa team fight, but Lancy and Zyda, they can both kill Sensui. Naku, delikado Zyda. ito ha. Wala sila masyadong pwede maging vision. And as you mentioned, para kay Lancy, kaya niya makipag-kite out ng ganung battle. And for Twisted Minds, great call na mag-disengage muna. May napakahapdi na. Maski yung mga pana-pana dito ni Zyda. Nakita mo, tinamaan si Sensui. Parang kalahati halos yung damage Di mula na pa. doon sa kanya eh. Oo, tagos, hindi na yun pa na. Real talk na yun, yung ginagawa ni Zyda. Ay, Doon na sinabi natin, this is where Immortalities ang magiging pinaka-instrument ng TNC for those extended team fights. Kasi nakita natin na kahit paano nakakabawi na yung Twisted Minds doon sa mga setup na masakit na yung damage output. May Wind of Nature na naman. Up yun para kay Nosha. So they can outplay the members of TNC. But then again, we're looking at Lancy. Maganda rin yung maganda rin yung pwede niyang gawin for TNC. Yung position niya, he can actually burst down Lanzo if they want to. oo, mas maganda kung sakaling may makukuha din sila dito kung sakali. Pero for Ayan, TNC, kung kinukuha lang nila ang loob ni Lanzo, lalalim na. Vengeance ay ginamit. Nandun yung ultimate. Pero nandun yung tectonic charge. Kaya lang walang inabutan. Lanzu, buhay pa rin. Shadow kill. Naku, nasa loob. Winter Pero nagamit yung Winter Crown. Buhay pa rin naman. Ay, Nakabit na ay, immortality. ay, ay, Pero si Sensui makakatakas pa. Hoy! At si Nosha ay nakakuha. Benny with the down! double. Wait lang. Kaya lang hindi pa tapos ang laban na to kasi si Dreamer natin magiging target. Nakabit na rin That's immortality. it! Si Lancy nakipag-burst. Kaya lang kakayanin niya man Abot! si Sensui. At inabot pa ng Quad Shadow. Pop yung immortality. Delikado ata dito Oh, ang yung TNC. base, yung Pero base! sa base, Yung base! si Zyda ay Yung base! patungo na. Naku, Pero naku, sakto naku, din na nagkaroon ng mga minions dito at Twisted Minds. Nakauwi pa rin itong si Sean, save with Sensui. Pero yung si Streamer ay mapapatay ni Nosha at ni Lanzo at dinidiretso na itong Lord na ito. Grabe, ang hirap ng umiga, Joshi Kings. Ano ba mga pwede ba natin himayin doon? Teka lang, kailangan nang ibigay ito ng TNC kasi kung lalaban si Zyda, baka si Ball na ma-end pa. Napilitan ngayon ng TNC na ma-corner dahil doon sa nakabawi na ng damage output ang Twisted Minds. Up not pala item si Nosha, napakabilis ng Lord. Timed perfectly na lumabas agad. 2 seconds, 17 seconds naman si Trimar. Aabot at aabot yan. But the thing is, hindi na nila kayang mabuhay doon sa damage ni Nosha. From a 0-3, Nosha Beatrix. From a 9K gold deficit, ngayon Twisted Minds finally getting a Lord. Teka lang. This might be it. Pwede na nga ba nilang tapusin ang laban na to? Available pa ang Tsunami Slam ha. Pwede kumuli dito si Kaloy. Nakahinuli na kagad yung Gronk. Pero buhay pa rin naman. Ano yung Atras. combo mula sa kanila. Pero Tori Minus lamang naging slash. target. Nagamit din yung River Manipulation. Ngayon buhay pa rin si Lanzo dito. Pero may kailangan umuwi. Wait lang. Si Si Lanzo Sensui, dito napagamit din ng Brilliance. Binigyan Ang din sakit. pa ng buhay. Lord ay buhay pa rin naman. Pokes from Sean. At magiging matagumpay yung unang pagdepensa nila. Kaya lang may next round Conceal. pa ng mga Conceal play. minions. Kung sino Ayun na! At ang tectonic charge. Kailangan ba
desisyon. Nagamit na rin yung vengeance. Pero habang Sensui! very cute with a kill. Habang si Lanzo dito yung matras na gamit yung shadow kill. Mabubuhay pa dito Oh, si no, no, Timar. no, no, no. Hindi! Kasi mapapatay siya ni Sean. Wala Lanzo shadow! ang baba na buhay. Nagamit din yung balance range. Ang baba na buhay ni Lanzo at ni Sensui. May mga minions na sumibad ng ibaba. Pero sapat yung kanilang minion para maprotektahan yun. At dalawa yung napatumba sa TNC. Okay, ayaw pa yatang umawat. Pwede pa rin namang sumilan ulit yung round number 2 para sa laban nito, Twisted Minds. May dala-dalang minion wave. No siya. Baka No nakaabang. No siya. Ayun na, River Manipulation nagamit na kasabay nung Brilliance. Tower lock! Pero Ganda, tower tower lock lock! na si Nosha. Kaya lang, naklika ka na mabilisan yung mga minions. Kaya Natsu! si Lanzo hinahabol ni Zyla. May immortality pa naman si Zyla dito. So this time, sa may bandang itaas naman na magiging Naku, target may dito ng ulti, Twisted ah. Minds. At yung Nectorian Uy, dyan na ay, iwasan dito ng Twisted. Pero magiging matagumpay ang pagdepensa ng TNC. Napakaganda ng layer na yun for Twisted Minds. Although, nasetapan sila nung tech charge mula kay Chakno. Alam din naman nila na hindi naka-follow up yung mga members ng TNC. And not just that, Sensui, nanggaling pa sa likod yung Ugi Shadow Kill niya. Target niya sana itong si Lancy, pero nung pumasa, napaganda pa kasi naligtas yung mga nasa likod from the side of Twisted Minds. Now, it is an even ball game. 17 seconds. Kailangan ng magpaunahan, but this could be a Lord bait than a Lord take. Pwede. Never enough talaga yung MLBB action natin. And as I mentioned, that is specifically why kailangan natin i-consider yung comeback condition din para dito sa Twisted Minds. Now, looking forward for TNC Pro Team na kung saan nga dinidiscuss din natin, the vengeance is everything for Benny Cutie. Pero tila ba na-gets na rin ng Twisted na kailangan lang naman namin talagang ipatapusin yung oras na yun eh. Ayun na, habang tumatagal, talagang kayang ilamang ito ng TNC dahil technically lamang sila sa flow sa top Oo. at sa bottom. So kailangan madaliin ng Twisted at magdesisyon. Lansu, hinahawakan lang yung mga bush na maaari pagtaguan. Abante. Baba ng buhay nito ha. Okay, pwede pa rin saluhin dito ni Kaloy ang sino man na pwedeng sinabi sa Sila nakuha na ng tectonic charge. Dalawang naabot ang River Manipulation na gamit din. Ngayon nalaban na ata ang TNC Pro Oh Team. my! Mababay si Nosha. Si Lanzo ay buhay pa rin. Lancy will go down. Ngayon kailangan ba si Sui na patayin na rin si Sean. Legendary na si Silent yung mga kaibigan. Habang tutumpa na rin si Sensui. At si Kaloy tumatakbo. Wala silang way para madepensa nito. At dire-diretso na ang pagmarcha ng Phoenix Army. Kasama pa ang Lord para tapusin ang seryeng ito. Completing the reverse sweep. It's going to be TNC Pro Team getting the match point